Ang Pinoy, mahilig magsabing, pwede na. Kapatid, huwag mo sabihing pwede na kung may mas dakilang plano ang Diyos para sa buhay mo. May kwento ako. Isang araw, yung tatay, tinawag niya yung anak at pinakita niya isang antique na box made of wood. Nung binuksan niya, merong sa loob, antique watch. Pagkaganda-ganda. Tapos sinabi niya sa anak niya, anak, punta ka sa sari-sari store dyan sa kanto. Tanungin mo yung tendera dyan, kung gusto niya bilhin tong relong to at kung magkano. So yung bata tumakbo. After a while, bumalik siya. Tuwang-tuwa, sinabi niya, Tay, gusto niyang bilhin. 100 pesos daw. So ngumiti yung tatay, sinabi niya, hindi pa tayo tapos. Punta ka ngayon dun sa sidewalk, dun sa bangketa. Merong isang mama dun sa kanto, nagbebenta ng relo. May upuan siya, tapos may malaking box na manipis lang. Pagbukas mo dun, ang daming relo. Puntahan mo, tanungin mo, is he willing to buy this watch and how much? Takbo ulit yung bata. Pagbalik, no? Sinabi niya, Tay, grabe! 1,000 pesos! Gusto niyang bilhin yung relong to! Benta na natin, Tay! Times 10! Ngumiti yung tatay. Sinabi niya, hindi pa tayo tapos. Punta ka ngayon sa mall. Ha? Doon sa malaking tindahan ng mga relo. Kausapin mo yung may-ari. Pakita mo yung relo. Tanungin mo rin, how much is he willing to buy the watch? So, yan. Takbo ulit yung bata. Pagbalik niya, grabe yung ngiti niya. Mula tenga, from one ear to another. Talagang he was so happy. Tapos sinabi niya, Tay, grabe! Nakausap ko yung may-ari ng tindahan. Gusto niyang bilhin. Gusto niya yung relo. Bibilin daw niya ng 10,000 pesos. Tay, benta na natin! Ngumiti ulit yung tatay. Tapos sinabi niya, hindi pa tayo tapos. Kumuha ng isang papel. Sumulat ng isang pangalan. Tapos sinabi niya, anak, puntahan mo to sa museum. Etong mamang to, magaling. Siguro siya yung pinakamagaling na watchmaker. Matanda na to ha, pero simulat sa pulpa, siya yung isa sa mga pinakamagaling na watchmaker. Tanungin mo siya kung gusto niyang bilhin itong relong ito. Takbo yung bata. After a few hours, bumalik siya. Yung mukha niya, hindi mo maguhit. Shock na shock yung mukha niya. Sinabi niya sa tatay niya, Tay, kinausap ko yung mama. Tay, nung pinakita ko yung relo, lumaki mata niya. Tapos sinabi niya, kilala daw niya yung relo. Tapos sinabi niya, ako gumawa nito nung bata-bata pa ako. Tapos sinabi niya, Tay, gusto niyang bilhin yung relo ng 1 million pesos. Ngumiti yung tatay at sinabi niya, anak, alam mo ba, ba't ko pinagawa yun sa'yo? Sari-sari store muna, tapos sa sidewalk muna, tapos sa mall, tapos sa museum. 2 mensahe. Number 1, sa buhay, makakatanggap ka ng iba't ibang tingin ng tao sa iyo. Oo, kaibigan mo, iba tingin sa iyo. Hindi mo kakilala, iba yung tingin sa iyo. Kapitbahay, iba tingin sa iyo. Teacher mo, iba yung tingin sa iyo. Iba-iba, kaaway mo, iba rin ang tingin sa iyo. Yung iba mataas ang tingin sa iyo, yung iba mababa. Iba-ibang value ang meron sila tungkol sa iyo. Anak, huwag kang maniwala masyado sa mga tingin ng iba sa iyo, ang value. Pumunta ka sa expert. Tanungin mo yung sino ang gumawa sa iyo. Kasi siya lang ang may tunay na katotohanan. Yung alam niya sino ka. Alam niya ang value mo. Ginawa ka niya eh. Si Lord yun. At anak, pangalawang mensahe. Anong pakiramdam nung pumunta ka sa mall at sinabi ng may-ari ng tindahan, 10,000 ang, ay, tay, excited na excited ako. Talagang gusto ko na sabihin, game!
anak. Di ba? The enemy of the great is the good. Ibig sabihin sa 10,000, pwede na. Pwede na. Ganon tayo eh. Sa trabaho natin, pwede na yan. Pwede na yan. Pwede naman na mas maging dakila. Pwedeng mas mahusay. Ganon rin sa relationships. Okay na tong relationship ko. Okay na yung relationship ko sa magulang ko. Okay. Hindi, pwede pang mas maganda. Pwede pa. Friends, sa ating buhay, ganyan, sa ating relationship, sa trabaho, maski anong larangan ng ating buhay. Ang gospel for today is Luke chapter 14. May party. Tawag ng mama, punta kayo. Yung mga tao, busy kami. No, kakabili ko lang ng ganito, kakabili ko lang, kailangan mag-examine, kakakasal ko lang. Ang mensahe ng ebanghelyo, magaganda naman, mabuti naman yung ginawa nila, hindi man masama, no? Okay naman yung pagbili, tsaka ganyan. Kaya lang, hindi sila nakapunta sa party which was a symbol of the kingdom. Kapatid, may mga good things in our lives. Kung sasabihin natin, pwede na yan. Sayang, we could have become more loving. We could have followed the Lord more. Can I pray for you? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord Jesus, I pray for every person praying with me. Panginoon, basbasan mo sila. Sana, Lord, makita namin. Imulat mo yung mata namin so that we can see what you see in us. Lord, ang taas ng tingin mo sa amin. Sana makita namin yun. And Lord, sana hindi namin magsabing pwede na. Sana, Lord, makita namin yung great plans that you have for us. Thank you. Thank you so much, Lord. Lord, basbasan mo, pagpalain mo yung kaibigan ko na nagdadasal with me in Jesus' name. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen! Thank you so much for joining me here in Full Tank. Salamat sa mga nanonood through Facebook at you're able to support. You know, you click that link that says support now. Marami rin salamat sa nagpapadala ng stars. God bless you, everybody. I will see you tomorrow.